balita ngayong tanghali. Presyo ng diesel tataas ng 90 sentimos simula bukas. Dagdag na 30 sentimos ipapataw sa presyo ng gasolina. Manibela magdaraos ng transport strike bukas. Epekto ng strike, pinaghahandaan na ng pamahalaan. Outgoing Secretary Benjamin Jokno iturn over na kay Secretary Ralph Recto ang trabaho sa Department of Finance. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakauwi na ng Pilipinas matapos dumalo sa reception ng kasal ni Prince Abdul Matin ng Brunei. At Pinoy pop group na SB19 at rapper na si Flo G, big winners sa 9th Wish Music Awards. Mga napiling charitable institution na mga nanalong artist makatatanggap ng tulong. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 15, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Bad news para sa mga motorista. Magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, January 16. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 90 centavos per liter ang presyo ng diesel. Habang may 30 sentimos na dagdag rin sa presyo ng kada litro ng gasolina at 90 sentimos din na increase sa presyo ng kerosene. Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Energy na isa sa mga dahilan ng oil price hike ay ang tumitinding tensyon sa Red Sea. Magsasagawa ng kilos protesta sa buong bansa ang ilang transport group na pangungunahan ng manibela laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP bukas, January 16. Nilinaw ng grupo na isang protesta at hindi tigil pasada ang isasagawa nila, kung saan kasama ang piston at iba pang grupo mula sa iba't ibang sektor. Sa Metro Manila, magsisimula ang assembly ng mga magpoprotesta sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City ng alas 9 ng umaga. Magsasagawa rin ng caravan patungong Welcome Rotonda kung saan magkakaroon ng multi-sectoral program. Pagkatapos ng programa sa Welcome Rotonda ay magmamarcha ang grupo patungong Mindiola. Nangako ang Department of Transportation na tutulungan ang mga jeepney at UV express drivers na bigong makapag-comply sa franchise consolidation. Ayon sa DOTR at Office of Transport Cooperatives, handa silang tulungan ang mga ito na makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng transport cooperatives and corporations. Ayon sa OTC, maaari pa ring ipagpatuloy ng mga ito ang pagiging PUV drivers kung sasali sila sa mga kooperatiba at korporasyon. Sa tala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mayroon pang nasa 190,000 units na mga PUV sa buong bansa ang hindi pa rin nakakapag-consolidate. Nauna nang inianunsyo ng ahensya na simula sa February 1, ituturing ng kolorum at huhulihin ang mga PUV driver na hindi nakasunod sa franchise consolidation. Pinabulaanan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang umano'y nasa 38,000 na mga pampasaherong jeep sa Metro Manila ang mawawala ng prangkisa simula sa Pebrero dahil sa implementasyon ng PUB Modernization Program. Mula sa San Juan City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, base sa datos ng LTFRB, nasa ilan pang PUJs sa Metro Manila ang hindi pa rin na-consolidate? At paano pinaghahandaan ito ng LTFRB yung transport strike bukas? Batay doon sa datos na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, dito lamang sa National Capital Region, nasa higit 600 nila yung mga hindi nakapag-consolidate.
Pinabulaanan ng LTFRB ang claim ng ilan na nasa 38,000 na mga unit ng traditional na jeep sa National Capital Region ang umano'y madidisplace pagdating ng February 1 ngayong taon. Ito'y kaugnay ng nakaambang deadline ng extension sa pagpasada ng mga traditional na jeep na hindi nakapag-consolidate na hanggang January 31 na lamang sila makakapamasada. Batay sa datos ng LTFRB, dito sa National Capital Region, nasa higit 22,000 lamang anila ang mga unit ng jeep na rehistrado noong 2023 at nasa higit 21,000 naman ang nakapag-consolidate na. Ibig sabihin nito, nasa 629 lamang anila ng mga traditional na jeep sa National Capital Region ang hindi consolidated. Ito anila yung bilang ng mga unit na hindi na makakapasada pagdating ng February 1. Maaari naman anilang pumasok sa programa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga tsuper na hindi na makakapamasada para ihanap sila ng ibang trabaho. Sa naunang claim ng mga transport group na Piston at Manibela, nasa 25,000 hanggang 40,000 anila ang mawawala ng hanap buhay sa NCR dahil sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Aga dun sa LTFRB, no, yung paghahanda nila, lagi naman nilang sinasabi kapag merong ganitong kilos protesta ay nakikipag-coordinate sila dun sa iba pang mga agency para mag-prepare ng mga augmentation vehicle. At ngayon lang, kaninang tanghali, nakausap natin yung Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Yung mga LGU ay nakausap na nila, bagamat sinabi nga ng mga transport group na hindi naman sila magkakaroon ng strike kundi yung protesta lang. Meron nilang ihahanda na 800 na mga sasakyan ang MMDA mula dun sa mga LGU at yun yung ide-deploy sakali mang mawalan pa rin ng masasakyan yung mga pasahero. Yan muna ang ating latest live mula dito sa San Juan City. Balik sa'yo, Aga. JP, pagdating ng Pebrero, yung hindi kasama sa consolidation, yun yung magiging kolorum at hindi na pwedeng mamasada, di ba? Pero yung sasakyan na yon na hindi makakasama dito sa consolidation, maaari pa rin itong gamitin, JP, sa private functions nila or other form of business. Tama ba yon, JP? Yes, Aga, tama ka dun sa nabanggit mo. Dahil nga dun sa programa ng PUV Modernization, yung prangkisa nila yung matatanggal o mawawala na ng visa. Ibig sabihin yung mga unit nila ng jeep, traditional na jeep na hindi na i-consolidate yung prangkisa, pwede pa rin naman nilang magamit, pero magsisilbi na yon na bilang private vehicle dahil yung rehistro naman nun ay nasa Land Transportation Office o sa LTO. Yung ibang mga nakausap nga natin, ang plano nila kapag naging private vehicle na, ay dadalhin na lang nila sa kanilang mga probinsya at doon na lang nila ipangahakot ng gulay o kaya service ng kanilang mga pamilya. Aga? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Sisimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang iba pang bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, sa pagtatapos ng consolidation, nakatutok na sila ngayon sa operationalization. Umapela naman ang Office of Transportation Cooperatives sa mga operator at driver na hindi umabot sa deadline ng franchise consolidation na tumigil sa pagbiyahe sa kanilang ruta simula sa February 1 upang hindi na mahuli pa. Muling maaantala ang plastic cards para sa driver's license dahil sa technical issues ayon sa Land Transportation Office. Sa isang panayam, sinabi ni LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II na dadaan pa sa verification processes mula sa ilang government agencies ang nasa 4 na milyong donasyong plastic cards na maaaring tumagal pa ng 2 hanggang 3 linggo. Kinakailangan munang dumaan ang mga ito sa inspection ng Office of the Solicitor General, House Committee on Transportation at ng Department of Science and Technology. Ngayong buwan, inaasahan ng LTO na maidi-deliver ang donasyong plastic cards mula sa Philippine Society of Medicine for Drivers.
Dumalo sa reception ng kasal ni Prince Abdul Matin ng Brunei, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos kahapon sa Istana Nurul Iman Royal Palace sa Bandar Seri, Begawan. Sa mga larawang ibinahagi ng First Lady sa kanyang official Facebook page, makikita ang Pangulo at unang ginang na nakaupo sa hanay ng mga bisita. Idinaos ang royal wedding noong Huwebes, January 11 at tatagal ang selebrasyon hanggang January 16. Si Prince Abdul Matin ang ika-10 anak ni Sultan Hassan Al Bolkiah at ika-6 na succession line ng Bruneian throne. Sa March 11 hanggang 12, 2024, ipadadala ng administrasyon ni US President Joe Biden ang isang Presidential Trade and Investment Mission. Welcome development naman ito para kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda na isa ring ekonomista. Narito ang report ni Rosa Licos. Upang mapaigting ang kontribusyon ng mga kumpanya ng Estados Unidos sa ekonomiya, infrastruktura, clean energy transition, critical mineral sector at food security ng Pilipinas, magpapadala ng isang Presidential Trade and Investment Mission si US President Joe Biden sa Manila at makikipag-ugnayan sa Filipino stakeholders. Nakatakda ito mula March 11 hanggang 12, 2024. Sa pahayag ng White House National Security Council spokesman na si Adrian Watson, pangungunahan ng delegasyon ni US Commerce Secretary Gina Raimondo at palalakasin ng Pilipinas bilang isang pangunahing sentro ng regional supply chains at high-quality investment. Welcome naman ang development na ito para kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda na isa ring ekonomista. Aniya, direktang resulta ito sa pagpursige ni PBBM na magkaroon ng mas matatag na US-Philippine ties. Dagdag pa nito, mas lalo itong nahikayat sa alok na financing ng Amerika sa Mindanao Railway Project sa pamamagitan ng Development Finance Corporation. Ito anya ang ahensyang sumusuporta sa mga proyekto sa developing countries. Potential investment areas din anya ang segments ng PNR South Long Haul Project sa Bicol. Ang anunsyo sa pagpapadala ng trade mission ng Amerika sa Pilipinas ay bilang commitment ni US President Biden kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang maisulong ang ugnayang pang-ekonomiya ng Estados Unidos at Pilipinas, gayon din ang internationally recognized labor rights. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng pamahalaan sa mga pamilya ng 18 Filipino seafarers na nasa kustodiya ng Iran at nasa mabuting kalagayan ang mga ito kasunod ng seizure ng kanilang sasakyang pandagat sa Gulf of Oman. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary for Policy and International Cooperation Patricia Yvonne Kaunan, nasa mas magandang kalagayan na ang mga tripulanting Pilipino at patuloy ang pagmumonitor ng DMW sa tulong ng DFA. Dagdag ni Yuse Kaunan, ang DFA ang magbibigay ng update tungkol sa negosasyon sa pagpapalaya sa mga Filipino seafarers. Sakay ng St. Nicholas tanker ang 18 Pilipino at isang Greek national nang mapasailalim ito sa kontrol ng Iranian Navy. Roundup Balita. Binuksan na kahapon ang 24/7 VIP Lounge sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport na inilaan para sa mga overseas Filipino worker. Sa mga larawang ibinahagi ng Office of the House Speaker, makikita ang ganda ng bagong lounge kung saan pwedeng magstay ng libre ang mga OFW habang sila ay naghihintay ng flight o kung kadarating lamang sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahang OFW lounge na bubuksan sa mga international airport sa bansa. Ang nasabing proyekto ay regalo ng pamahalaan para sa mga kababayan natin na ituturing na mga bagong bayani. Nagsagawa ng medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa crew ng isang foreign vessel sa May Palagig Island, dakong 2:00 ng madaling araw ng January 14.
Base sa impormasyon ng PCG, sinasabing inasistehan ng BRP Malapascua ang Chief Engineer ng MV Aguila Valentine matapos umanong makaranas ng biglaang pagbilis ng tibok ng puso, pamamaga ng mukha at panghihina ng katawan. Agad namang rumesponde ang Coast Guard Medical Service para sa medikal na atensyon. Matapos ito ay dinala ang pasyente sa Coast Guard Station sa Mariveles, Bataan at doon na sinundo ng ambulansya para mailipat sa Mariveles District Hospital. Umabot sa 138 foreign fugitives ang naaresto sa bansa noong 2023. Batay sa datos ng Bureau of Immigration, pinakamarami dito ay mula sa South Korea, sinundan ng China, Vietnam, Taiwanese, Americans at Japanese. Kabilang sa mga kasong kanilang kinasangkutan ay economic crimes, investment scams, illegal gambling, money laundering, telecommunications fraud, robbery at smuggling. Karamihan sa mga ito ay naipadeport na, nasampahan ng reklamo at napagbayad na ng multa. Kasama sa mga naaresto ang mga sinasabing kasapi sa Love Syndicate. Formal nang itinurn over ni former Finance Secretary Benjamin Diokno kay Secretary Ralph Recto ang departamento ngayong umaga. Si Diokno ay babalik sa Bangko Sentral ng Pilipinas bilang Monetary Board member. Ngayong umaga ang nakaharap na rin ni Secretary Recto ang mga kasalukuyang opisyal ng DOF at attached agencies. Ayon sa DOF, tatanggap ng briefing ang bagong kalihim sa mga head ng attaché agencies at bureaus sa buong isang linggo. Dismayado si ACT Teachers Party List Franz Castro sa desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office na i-dismiss ang kanyang reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-aaralan din aniya nila kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Narito ang report ni Rosalie Coz. Pinagkait na katarungan. Ito ang naramdaman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa dismissal ng grave complaints niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta sa kanya ng dating Pangulo sa kasagsagan ng issue ng confidential fund laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, nagpapakita lamang umano ito na hindi kinikilala ng Prosecutor's Office ang takot na idinulot nito sa kanya at kanyang pamilya. Sa ngayon, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng piskalya. Ngunit pag-aaralan umano nila ito at muling kukonsultahin ng mga abogado para sa mga susunod na hakbang. Dismayado naman ang mga kapwa makabayang black lawmaker sa desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office. Batay kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, nakakabahalang maging halimbawa na ang desisyon para sa mga red tagger at tila nagpapahiwatig umano na katanggap-tanggap na ang pananakot at pagbabanta sa buhay ng human rights advocates. Sa pahayag naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kapag ordinaryong tao umano ang nag-tweet, hinuhuli kaagad. Pero ang dating Pangulo, kahit anya sa TV na nagbanta sa buhay ng iba, hindi pa rin napapanagot. Base sa inilabas na desisyon ng Quezon City Office of the City Prosecutor, hindi na ipakita ni Representative Castro na seryoso at tahasan ng ginawang pagbabanta sa kanya. Inilabas din umano ng dating Pangulo ang kanyang mga pahayag kasunod ng heightened emotion sa kasagsagan ng issue ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Bilang ama, natural lamang aniya na madismaya at depensahan ng kanyang anak laban sa political attacks. Dagdag pa ng piskalya, hindi pangkaraniwang isinasagawa sa publiko ang isang pagbabanta o death threat. Gayun din, bigo umano ang complainant na i-authenticate ang video ng sinasabing pagbabanta laban sa kanya. Inamin kasi ng mambabatas na una niya itong nakita sa Facebook at YouTube. Wala umanong certification mula sa mga nasabing social media account at maging sa broadcast network na SMNI hinggil sa authenticity ng mga ito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na ang mga bagong kagamitan ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda, ang mga bagong gamit ay pamamahagi sa iba't ibang unit at police regional offices sa buong bansa.
Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano-ano ba itong mga bagong biniling gamit ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kabilang nga dyan sa mga gamit na bagong bili ng pambansang pulisya ay ang 143 units ng 4x2 patrol jeep, 11 units ng light motorcycle 150cc dirt bike, 5 units ng heavy motorcycle 650cc, 3,243 units ng striker fired 9mm pistol, 406 units ng autogated night vision o monocular, 2,648 units ng tactical vest, 8,105 pieces ng raincoat at 956 pieces ng mga gulong. Ella, ang mga biniling mobility assets, firearms at equipment ay nagkakahalaga ng 485,434,420.67 pesos. Personal elang dinaluhan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang seremonya ng pagsasapubliko ng mga newly procured equipment ng Philippine National Police. Ayon kay General Acorda, malaki ang maitutulong ng naturang mga kagamitan sa pang-araw-araw na operasyon at trabaho ng mga pulis. Ipapamahagi aniya mga ito sa iba't ibang unit at police regional offices sa buong bansa. Sa pagbili ng naturang mga gamit, layon aniya ng PNP na maging ligtas sa lahat ng oras, hindi lamang ang mga Pilipino, kundi pati na rin ang mga turista na dumarayo sa iba't ibang tourist spot sa bansa. Paalala ni Chief PNP sa mga pulis, ibigay ang buong pusong pagsiserbisyo sa bansa. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na inalis na sa serbisyo ang pulis na nagpaputok ng baril sa isang resto bar sa Quezon City noong Nobyembre. Ayon kay General Acorda, pinirmahan niya ang dismissal order ni Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong noong pang December 18, 2023 at naisilbi na rin ito. Si Abong ay nakatalaga sa PNP Legal Service at naging kontrobersyal matapos ang insidente ng hit and run noong 2022 sa Quezon City na ikinamatay ng isang tricycle driver. Noong Nobyembre 2023 naman, nag-amok at nagpaputok ito ng baril sa isang resto bar sa Quezon City dahilan para arestuhin ito ng mga kapwa-pulis. Nakipagpulong si Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kung saan pinag-usapan ang kontrobersyal na panukalang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano ang naging mandato ni PBBM sa Senado hinggil sa issue? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang naging mandato ng Pangulo, yung Senado na ang manguna, Ella, na gumawa o mag-draft ng panukalang pagbabago sa ating saligang batas. Partikular na ang economic provision ito. Ito ang nangyari sa kanilang meeting kasama ang Pangulo noong nakaraang January 11, 2024 sa Malacanang. Ayon kay Zubiri, kasama si House Representative o House Speaker Martin Romualdez sa nasabing pagpupulong. Dagdag pa ni Zubiri, may subcommittee na repaso sa economic provision ng saligang batas at ito ay aaprubahan nila sa Senado. Kailangan lang anya ng 2/3 ng boto ng Senate members o 18 senador. Ang bersyon naman ng Senado ay dadalhin sa House of Representatives para kanilang aprubahan. Inihayag din umano ng Pangulo na divisive o nagresulta ng pagkakahati-hati ang panukalang pag-amyenda sa konstitusyon. Kaya binigay lang ng Pangulo yung kanyang mandato dito sa Senado para siyang manguna sa pag-draft ng anumang pagbabago dito sa saligang batas. Tiniyak naman ni Senate President Mig Zubiri na yung kanilang gagawin ay para lang sa ikabubuti ng taong bayan. Yan muna ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Isa ang patay habang nasa critical na kondisyon ngayon ang driver ng L300 na naaksidente kaninang madaling araw sa North Luzon Expressway sa Mikawayan, Bulacan. Mula sa Mikawayan, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano raw yung naging dahilan ng nangyaring aksidente sa NLEX? Ayon sa investigasyon ng Mikawayan PNP ay nakatulog itong driver
kaya ito bumangga sa barrier at nadamay pa itong dalawang sasakyan. Tumagal ng mahigit 3 oras ang pagsikip ng trapiko sa parting Mikawayan at Marilao, Bulacan sa North Luzon Expressway dahil sa banggaan ng 3 sasakyan sa kilometer 19+800 sa Malhacan, Mikawayan, Bulacan. Ayon kay Police Corporal Reggie Siobal, investigador ng Mikawayan PNP, galing Caloocan at papunta ng Marilao, Bulacan ng L300 van na minamaneho ni Marvin Ralumaga kasama ang pahinanti nito para pumick up ng mga driver na si Marvin. Kasunod nito ay binanggana nito ang mga plastic barrier hanggang sa tumawid sa southbound area at binangga naman ang 2 pang sasakyan biyaheng Maynila. Kasama na dito ang truck. Kinilala ang nasabing pahinante na si Estrelio de la Cruz, 51 years old. Dead on arrival na umano ito bago padalhin sa Mikawayan Doctors matapos itong magulungan ng truck. Habang ang driver naman nito na si Marvin ay naipit sa loob ng L300 van. Naitakbo naman ito sa NLEX ng mga rescuer at papuntang Mikawayan Doctors. Ayon sa PNP, nasa critical na kalagayan ito ngayon dahil sa tinamong sugat sa iba't ibang parte ng katawan at maging sa ulo. Samantala sa mga nakabanggaan naman ito, dalawang sasakyan ay wala namang nagtamo ng sugat. Maliban na lang sa ilang mga sira ng sasakyan sa expander. Samantala, dumating na din dito sa Mikawayan Police Station ang may-ari ng truck na nabangga at nakahanda naman na silang tumulong sa pagpapalibing ng biktima maging sa pasyente na ngayon nga ng driver ng L300 na ngayon nga ay nasa Mikawayan Doctors. At yung latest live mula dito sa Mikawayan, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Muling naitala ang malamig na temperatura sa Baguio City ngayong araw. Base sa report ng Pag-asa, bumagsak sa 13.2 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Baguio City, Benguet kaninang umaga. Bukod sa Baguio, kabilang din sa 10 mga lugar na nakaranas ng malamig na temperatura ang Basco, Batanes na umabot sa 17 degrees Celsius. Tugigaraw, Cagayan na may 18.4 degrees Celsius. Tanay, Rizal na may 18.8 degrees Celsius. Lawag City, Ilocos Norte na may 19.4 degrees Celsius. Gayon din ang Malaybalay, Bukidnon na may 20 degrees Celsius. Kasama rin sa mga lugar na nakaramdam ng malamig na panahon ang Abukay, Bataan, Kasiguran, Aurora, Dagupan City, Pangasinan at Sinait, Ilocos Sur. Nakitaan ng virus na nag-uugnay sa stomach flu ang ilang stool samples na bahagi ng isinasagawang investigasyon kaugnay sa acute gastroenteritis outbreak sa Baguio City. Narito ang report ni Grace Flores. Nakapagtala ng Baguio City Government ng 3,087 self-reported cases ng acute gastroenteritis ayon sa pamunuan ng City Health Services Office kahapon January 14. Ayon kay Acting Baguio City Health Services Office Head Celia Flor Brillantes, sa mahigit 3,000 kaso, nasa 691 o humigit kumulang 22% ay nagpakonsulta sa ospital. Sinabi rin ni Dr. Brillantes na isinailalim sa gastrointestinal at virological testing ang mga stool samples mula sa Baguio General Hospital na pinadala sa Research Institute of Tropical Medicine o RITM. 10 stool samples were submitted and 5 was positive for norovirus out of the 10, so 50%, and then 3 out of the 10 or 30% was positive for sapovirus. 2 samples were also positive for both norovirus and sapovirus. Karamihan sa mga nagkasakit ay mga babae at kabilang sa mga pangkat ng edad na 21 hanggang 30 young adults. Nauna nang sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na 45 katawang na ospital dahil sa sakit.
na ang mga sintomas ay kinabibilangan ng diarrhea at abdominal cramps. Nagsimulang makapagtala ng gastroenteritis ang lungsod mula noong December 21, 2023 at opisyal na diniklara bilang isang outbreak ni Mayor Magalong noong Enero 10. Sa kabila ng pagbaba ng kaso ng gastroenteritis sa lungsod, ayon kay Baguio City Mayor Magalong, hindi pa rin masasabing tapos na ang outbreak hanggat hindi pa nalalaman kung ano ang dahilan ng water contamination. Unless we'll be able to identify the causes and the circumstances, saka pa lang natin masasabi confidently na tapos na. So wala. Pero looking at the current trend, yung epidemiological curve, we're getting there. Ayon naman kay Dr. Donabel Panes, ang Chief ng Epidemiology Surveillance Unit ng CHSO, hinihintay pa nila ang resulta ng bacteria test na ginawa sa mga stool samples ng mga pasyente. Sinabi niya na ang mga natuklasan na virus ay dumating noong Sabado ng gabi. So, just to give us a background of these viruses, so ito yung tinatawag natin na stomach flu or intestinal flu that we call it, but they are not actually flu. But we always experience them, especially during the cold season. And the transmission could be possibly from contaminated food and water. Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan na 18 water sources ang nagpositibo sa coliform. 12 mula sa water delivery firms, 4 mula sa food establishments, 1 mula sa residential area at 1 mula sa isang paaralan. 8 sample din ang nagpositibo sa E. coli. Tiniyak ni Baguio Water District Division Head Fernando Peria sa mga residente na lahat ng pinagmumulan ng tubig na ibinabahagi sa publiko ay sumusunod sa mga parameter na itinakda ng pambansang pamantayan ng Pilipinas para sa inuming tubig. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakasama ang isla ng Palawan sa TripAdvisor Annual Traveler's Choice Award Best of the Best ngayong taon. Itinanghal na top 4 ang Palawan sa most trending tourist destination para sa taong 2024. Kasama ng Palawan ang most trending destinations ang Tokyo, Japan, Seoul, South Korea at Halong Bay sa Vietnam. Sa isang pahayag, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na ang latest TripAdvisor ay nagpapatunay lamang ng timeless na ganda ng isla ng Palawan. Inihalal na bagong presidente ng Taiwan si William Lai sa isinagawang eleksyon noong Sabado, January 13. Nangako si Lai na ipagtatanggol ang Taiwan laban sa mga pagbabanta ng China. Ang detalye sa ulat ni Amiel Pascual. Nagwagi bilang bagong Pangulo ng Taiwan si current Vice President William Lai sa isinagawang presidential election noong Sabado, January 13. Naging makasaysay ng ikatlong termino ng ruling Democratic Progressive Party. Sa kanyang victory speech, pinahayag ni President Lai na pangangalagaan niya ang peace at stability sa Taiwan Strait at mananatiling bukas sa dialogo sa Beijing. 第一个意义，台湾告诉全世界，在民主和威权之间，我们选择站在民主这一边。中华民国台湾会继续和国际民主盟友并肩同行。 Umabot sa 72% ang voter turnout mula sa halos 20 milyong registered voters. Nakuha lamang nila ang 40% ng kabuuang boto. Tinalo ni Lai si Kuomintang Party candidate Ho Yo-i at Ko Wen-je ng Taiwan People's Party. Sinabi rin ni President-elect Lai na bukas siya sa pakikipag-usap sa oposisyon sa mga pulisiyang makakatulong sa mga mamamayan. 我要在此表达，第一，我会深入研议两位对手的政见和主张，只要是胡国利民、符合国家发展需要的，我都会纳入施政方针。
Ilan sa mga pulisiya nilaya ang pagpapataas ng minimum wage sa mga manggagawa, pagdaragdag ng mental health centers, social housing subsidies, free education sa senior high school at paggamit ng carbon neutral energy. Inaasahang ipagpapatuloy nila ang mga programa ni President Tsai Ing-wen, kabilang na ang pagpapalakas ng defense sector ng Taiwan. Manunumpa bilang bagong presidente si Lai kasabay ng kanyang running mate na si Xiao Bi-kim bilang bagong vice-presidente sa Mayo. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaakusahan ng China ang Estados Unidos ng pagpapadala ng maling senyales sa mga nagsusulong ng independence o kasarinlan ng Taiwan kasunod ng resulta ng halalan noong Sabado, January 13. Nagpadala ng mensahe ng pagbati sa tagumpay ni Taiwanese President-elect William Lai si U.S. Secretary of State Antony Blinken. Tinawag ito ng Beijing na paglabag sa commitment ng Washington na pananatilihin lamang ang hindi opisyal na ugnayan sa Taiwan. Nangako naman si Lai na poprotektahan ang Taiwan mula sa mas nagiging agresibong China. Inaangkin ng Beijing ang Taiwan bilang sariling teritoryo at hinahamon ang anumang pamahalaan na kontra rito. Umabot na sa bayan ng Grindavik ang lava mula sa nag-aalborotong bulkan sa Iceland. Ilang bahay ang nasunog, bunsod nito. Bago ito, pinalikas na ang mga residente dahil sa matinding seismic activity sa nakalipas na magdamag. Noong nakalipas na Nobyembre, nagpatupad din ng evacuation sa mga residente dahil sa isa ring volcanic eruption. Mayroong mahigit sa 30 active volcano systems ang Iceland. Nakapwesto ang bansa sa tinatawag na Mid-Atlantic Ridge, ang boundary sa pagitan ng Eurasian at North American tectonic plates na dalawa sa pinakamalaki sa mundo. Pumakot ng parangal ang Pinoy Pop Kings SB19 at rapper Flo G sa 9th Wish Music Awards kagabi. Samantala, inihayag ni Wish Innovator Kuya Daniel Rezon na patuloy na magsisikap ang radio FM station upang maging instrumento sa paghahatid ng ligaya at inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng musika at kawanggawa. Narito ang report ni Gladys Toabi. Wish Music Award! Binalot ng powerful performances mula sa mga OPM artists ang Araneta Coliseum kagabi. Nagtipon-tipon dito ang mga local acts mula sa iba't ibang genre para sa isang gabi ng pagdiriwang at pagkilala ng original Filipino music. It's the time of the year. Ang isa sa mga prestihiyosong event na inaabangan ng mga wisher, ang Wish Music Awards. Pero hindi lang ito pagdiriwang at pagkilala ng musikang Pilipino dahil isang gabi rin ito ng kawanggawa kung saan ang mga benepisyaryo ng bawat OPM artist ay tatanggap ng cash prize upang makatulong at magamit sa kanilang organisasyon. Dinomina ng SB19 ang awards night matapos manalo sa iba't ibang kategorya. Nakuha ng grupo ang Wishclusive R&B Performance of the Year sa Awiting I Want You, ang Wishclusive Pop Performance of the Year para sa kanilang mega hit na Gento. Kaya hindi nakapagtatakang tinanghal silang Wish Group of the Year. Nakuha naman ni SB19 member Josh Cullen ang Wish Breakthrough Artist of the Year at Wisher's Choice of the Year. Habang nanalo naman bilang Wishclusive Hip-Hop Performance of the Year sa Awiting Rockstar ang kanyang kapwa SB19 member na si Philip. Sa totoo lang po, overwhelming pa rin lahat. Medyo
Na-awkwardan nga po ako kasi hindi ko alam talaga yung gagawin ko pag gano'n kasi mag-isa lang po ako today. Pero maraming salamat po syempre. Yan po ay naman utang na loob po namin sa lahat ng naniniwala talaga. Syempre sa 18 at sa mga nakikinig sa amin at sa mga patuloy na naniniwala sa musika namin. Sa totoo lang mo, napakalaking tulong ng syempre yung Wish 1075. Alam nyo sa lahat ng artist, hindi lang sa amin, pero isa kami sa mga artists na nabigyan ng oportunidad para mas, syempre, ma-share pa yung mga kanta namin, musika namin. Big winner din si Flo G matapos itanghal bilang Wish Artist of the Year. Napili rin siya bilang Wish Hip Hop Song of the Year at nanalo rin bilang Spotify Kali Artist of the Year matapos makakuha ang kanyang mga hit ng 200 million streams noong 2023. Isa to kasi sa gusto ko ipaglaban palagi na we exist na yung mga rappers. So ngayon, sobrang saya kasi yung recognition nila sa hip-hop. Hindi ko masabi na okay lang kasi special na Tapos yung nag-combine pa yung Wish at yung Spotify Kali X, talagang binibigay nila lahat ng pwedeng ibigay. Nanalo rin sa 9th Wish Music Awards ang Bandang Dilaw sa kategoryang Wish-Clusive Rock Alternative Performance of the Year. Palagi ni TJ Monterde bilang Wish Pop Song of the Year. Ang huling El Bimbo Cast para sa Wish-Clusive Ballad Performance of the Year. Tony J para sa Wish-Clusive Contemporary Folk Performance of the Year. Nakuha naman ni Zach Tabudlo ang Wish-Clusive Contemporary R&B Performance of the Year. Sponge Cola at Morissette bilang Wish Collaboration of the Year. Rodessa bilang Wish Ballad Song of the Year sa Awiting Kisame. Di na babalik ni Lian and Naara para sa Wish R&B Song of the Year. Parola ng Moonstar 88 bilang Rock Alternative Song of the Year. Dionella bilang Wish Contemporary Folk Song of the Year sa witi nitong musika. Pakisabi ng Sunkiss Lola sa Wish Contemporary R&B Song of the Year. Panalo naman sa kategoryang Wish Song Collaboration of the Year ang awiting Tingin ng Cup of Joe at Janine Tinioso. Para sa Spotify Awards, nakuha ni Emerald D ang Spotify Radar Philippines Artist of the Year. Elevate ni Jeff Gresha bilang Spotify Kalya Song of the Year. Bukod sa major categories, 2 KDR icons naman ang ibinigay sa mga individual na ginamit ang kanilang impluwensya para makatulong lalo na sa larangan ng musika. Tinanghal bilang KDR Icon of Excellence si Mr. Martin Rivera dahil sa kanyang timeless classics. Ayon sa Concert King, ang Wish 1075 ay nagiging instrumento para makilala pa ang talentong Pilipino at manatiling buhay ang OPM classics na nagsilbing inspirasyon sa marami. It's an honor. It truly is an honor. And it's just so heartwarming that they take the time to recognize the Regines, the Wio Campos, the Ryan Cayabyabs. You know, they know that they should thank or at least remember and recognize those who paved the way where they are today. So for me, it's really, that for me is the award. The fact that they remember us, that they not so much honor us. You don't have to honor us. Napili naman bilang KDR Icon of Music and Philanthropy si William Gidon ng Philippine Arts and Recreation Center dahil sa pagsuporta nito sa mga local artists at mga kabataan sa linya ng performing arts. Over the years, malaki ang nagawa ng Wish 1075 para matulungan at masuportahan ang mga OPM artists bago man o may pangalan na sa industriya sa pagpapalawig ng kanilang karera. Ayon kay Wish Innovator Kuya Daniel Razon, patuloy na magsisikap ang Wish 1075 para maging instrumento sa paghahatid ng ligaya at inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng musika at kawanggawa. With God's help, we will persevere to sustain the initiatives we launch and to always be of service to the music scene.
In our own way, we want to spread hope and optimism through music, and of course, through the gift of charity. In our own way, we want to make a difference by doing everything in love and with love. Ayon kay Kuya, deserve ng mga artist na marinig ang kanilang mga boses at iba't ibang istorya, lalo't ang kanilang musika ay bunga ng kanilang gawang pag-ibig. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lang ang musikang Pilipino ang naitanyag kagabi sa ginanap na 9th Wish Music Awards sa Araneta Coliseum. Isang malaking kagalakan din ito sa mga charitable organization na napili ng mga artist ngayong taon. Narito ang report ni Jed Neresina. Isang gabi ng tagumpay para sa mga OPM artists at kanilang beneficiaries, ang 9th Wish Music Awards. Dito naitanyag ang iba't ibang talento kasama ang gawang mabuti sa ating mga kababayan. 10 charitable organization ang napiling benepisyaryo ng mga nanalo ngayong taon. Ito ang Pangarap Foundation Incorporated, Rise Against Hunger, Handicap Care Association Incorporated. Kasama rin ang Hospicio de San Jose, Tondo Community Initiative Foundation, Philippine Educational Theater Association, maging ang Cancer Treatment and Support Incorporated, Smile Train Philippines Foundation Incorporated, Philippine Cerebral Palsy Incorporated, at Center for Excellence in Special Education. 100,000 piso ang natanggap ng bawat napiling benepisyaryo habang may cash prize rin ang mga nanalong artists. Masaya ang mga charitable organization na napili ngayong 9th Wish Music Awards dahil malaking tulong nila ang premyong kanilang natanggap. Gagamitin ng mga beneficiaries ang kanilang natanggap para sa iba't ibang programa ng kanilang grupo at maging sa kanilang mga tinutulungan. Malaking tulong to para sa daily operation namin. So syempre may mga bata kami ngayon na mga kabataan na magbe-benefit sa event na to. So we have 38 boys in the shelter, mga lahat sila mga nag-aaral. So yung tulong na maibibigay ninyo, particular ito makakatulong sa pag-aaral nila, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Malaking tulong talaga para sa mga bata because para sa amin, ang maliit na contribution, maliit man o malaki, nakakatulong yan sa pagbibigay ng libreng operasyon para sa mga bata. Nagpapasalamat sila sa advokasya ng Wish 1075 dahil hindi lang nabibigyang parangalang musikang Pilipino, kundi natutulungan din ang mga grupong gaya nila. Nagpapasalamat kami sa pagpili sa amin na maging isa sa mga beneficiaries ninyo. At masaya-masaya pati ang mga bata na isa kami sa mga napili. Maraming salamat. For all of those who will win and even those who are nominated, you'll continue to support organizations such as Smile Train and other nominees and other potential beneficiaries. And for those who are listening to Wish, always support original Filipino music. Isang magandang simula rin ito, hindi lang sa mga nanalong OPM artists, kundi sa lahat ng taong naabot at naging bahagi ng Wish Music Award. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 13 na nagsasabi, "Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi kikinhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.